Sara Duterte, ang ating Vice Presidente daw ay naninilikado ngayong taon. Alam niyo mga sangga, ito po yung last chance, no? Sa mga kritiko at sa mga ayaw kay VP Sara na ilaglag ang Vice Presidente 2026. Kailangan nila magawa yan. Kung hindi nila magagawa yan, wala na. Unstoppable na po yan until 2028. Pero ngayon nga po mga sangkay, mayroon pong niluluto ng impeachment complaint. At mukhang ito po ay didiretso. No? At isa sa mga alas ay yung tinatawag sa pangalang Madriaga na nakakaalam di umano ng lahat ng ginagawa ng mga Duterte. Dahil siya po ay isa di umanong bagman. Ngayon mga sangkay, may balita tayo dyan. Si Amy Marcos ay nagsalita na. Pag-usapan natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, okay, dating gawi. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Itong pinapanood nyo mismo mga sangkay. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito yung balita. Niluluto na raw ang panibagong impeachment complaint laban po kay VP Sara ayon po kay Senator Amy Marcos. Niluluto na raw ang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara ayon kay Senador Amy Marcos. Reward o mano sa mga cook o yung tagaluto ang pork sa 2026 budget. Narito ang agenda report ni Hannah T. Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na eh. Gumugulong na naman daw ang isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito na. Last ano na kasi nila to, mga sangkay, kumbaga final year ng kumbaga pagpapabagsak kay Sara Duterte. Kung hindi sila magtatagumpay ngayon, wala na, mga sangkay, wala na silang chance dyan. 2027, mabilis na lamang po yan. Then 2028, election. Bilis ang panahon, no? Mga sangkay. Parang kailan lang si former President Duterte, nakipagbardagulan kami nun para po maipanalo. Pero from 2016 to 2025, para pong dumaan na parang ano lang, mga sangkay, di ba? 2022, kakaupo lang ni BBM. Ngayon, malapit na naman po yung eleksyon. Mabilis lang po ito talaga, mga sangkay. Ayon kay Senator Amy Marcos, may goodies pa umano ang ilang mga mambabatas na matatanggap galing sa 2026 budget. Yan ay kung pabor sila sa impeachment. Cleanest budget kung tawagin ng pondo ngayong taon, kasunod ng flood control scandal. Pero sabi ng presidential sister, may hard at soft pork pa rin ang mga ito in ayuda form na naipangako na raw sa ilang mga mambabatas. Ano yan, mga sangkay? Yung sinasabi ni Amy Marcos na giniling o soft pork barrel. Parang ang labo po niyan sa panahon natin ngayon. Madali pong masilip. Una, mga sangkay, di ba? Yung BICAM. Anong ginawa? For the first time, yung BICAM hearing, o hearing ba tawag doon, or meeting, mga sangkay, ni-live. Di ba? Naka-live. Marami sa atin, nakapanood. Tapos, mga sangkay, ngayon pa, nililinis lahat. Lahat halos ng departamento. Kaya nga po, may mga masisibak din daw po sa taong ito. Parang ang labo lamang po ng, kumbaga, dito, mga sangkay, paratang ni Amy Marcos. Nagagawa pa po ng kababalaghan. Si BBM ka mismo yung galit na galit sa mga korap eh. Kapag ginawa niya yan, papaano kung ilaglag siya? Di ba? Pero syempre, opinion ni Amy Marcos yan, sakyan po natin. Unang-una, narinig natin na 2 million ang kanilang Christmas break. Pagkatapos na Anak ng tokwa. Yung 2 million, pinaliwanag na po yan ni Senadora Miriam Defensor. Parang inosente siya. No? Lahat naman po sila mayroong ganyan. Pati mga senador, mga kongresista. Kasi para po yun sa mga ginagastos sa mga empleyado nila ng bawat mga
senador. O ito ay para sa mga bonus, 'di ba? Sa mga empleyado, sa rentals at marami pa pong iba. Ang bihira. Alam nyo, mabibisto nyo kaagad. Ang nag-booking nun mga sangkay, yung yumaong Miriam Santiago, mga sangkay. Siya po ang nagsabi nun. Hindi po ang kahit na sino. Mga sangkay. Noon pa po, nabunyag na po niya yan. Buti nga may statement si dating senador na ganun, mga sangkay, diba? At least ngayon, naliliwanagan po tayo. Pangakuan na sila nung iba't ibang soft, ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung tupad, magkano yung maifip, lahat yan mabibigay. Hindi naman daw tumututol ang senadora sa ayuda at pagpapaabot ng serbisyo. Pero kailangang siguraduhing bababa ito sa publiko. Naalarma rin si Marcos sa Presidential Assistance to Farmers na line items sa budget na nasa higit kumulang 10 billion pesos. Talagang giniling kasi pakonti-konti kunyari, pero pag ibuo mo, bilyon-bilyon na Una nang ipinaliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto na assistance ito para sa higit 2 milyong magsasaka kapag mas mababa raw ang farm gate price ng palay sa 18 pesos. Ang nasabing assistance ay pambayad daw sa diferensya ng presyo. Sinabi na rin Yun naman pala. Bakit ginagawan pa ng, kumbaga, issue ni Amy Marcos, no? ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na may kani-kanya naman daw opinyon pagdating sa budget. Pero pinaalala niyang magkakaroon ng isang joint congressional oversight body ang Senado at Kamara para busisiin at bantayan ang 2026 projects kasama ang spending ng mga ahensya. Hiling ni Senator Amy, sana totoo raw ang magiging trabaho ng mga ito. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House. Yan yung unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Na ngayon mga sangkay, hinihintay pa po yung reply ng motion for reconsideration doon po sa Supreme Court. Kaya nga po mga sangkay, kung halimbawa hindi kakatigan ng Supreme Court yun, may panibago na naman daw. At itong pinakabago, yung pinakadelikado kay VP Sara. Dahil po kay Ramil Madriaga. House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. February 5, 2025, nang i-impeach ng House of Representatives si VP Sara sa mga paratang gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Nang makarating sa Senado ang mga reklamo, kalaunay na pagdesisyonan nilang i-archive ang complaint dahil sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional daw ang proseso ng Kamara rito at paglabag umano nito sa one-year bar rule. Kaya sa February 6 pa ulit maaaring makapaghain ng complaint laban sa bise. Kailan yun mga sangkay? February Kaya sa February 6 pa ulit 6. Makakapaghain na po ng impeachment complaint. maaaring makapaghain ng complaint laban sa bise. At dahil napangakuan na raw ang ilang mga mambabatas, sabi ng presidential sister at kilalang kaibigan ni VP Sara, Para sa akin, wala itong uuwian, kundi politika. It's a very political budget to my mind. To my mind. To her mind lang, mga sangkay, di ba? Sa isip lang niya. Kumbaga, opinion ko lang to. Wala tong katotohanan. And does not make an investment for future development. bagamat posible uli ang impeachment complaint, wala raw nakikita si Senator Amy na karagdagan o bagong ground laban kay VP Sara. Mayroon, yung kay Ramil Madriaga. Kasi halimbawa, na ano na yon mga sangkay, na i-push na yon, may 3 cellphone daw na hawak si Ramil, na hawak ang korte. Mula po kay Ramil Madriaga po yun. So kung sakasakali na mag-release ng order ang korte na na yon, isa publiko at tingnan ang cellphone, doon magkakalaman kasi andun daw po yung mga transaction at kung ano-ano pa mga larawan ng mga ugnayan niya ng mga Duterte. Kung tutuusin, kailangan daw sundin ng concerned House members ang guidelines ng Korte Suprema para makapaghain ng panibagong impeachment complaint.
Para sa Ay, nako. So, this year po talaga magiging magiging bakbakan ng magbakbakan 2026. No? Pero kayo, saan kayo papanig? Comment down below, mga sangkay. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.